Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Senator Joel Villanueva. Hindi magpapatinag at magpapasindak sa kaaway. Yan ang kanyang pahayag. Muling pinag-uusapan sa social media ang naging pahayag ni Senator Joel Villanueva matapos ang kanyang paglipat sa majority bloc na nagluklok kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Muling ibinahagi ng ilang netizens online ang bahagi ng kanyang privilege speech kung saan iginiit niya ang kanyang paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Ito, noong 2025 ito. I will never betray my principle. Hindi tayo pwedeng matinag. Hindi tayo pwedeng masintak ng kaaway. Yan ang sinabi niya noong 2025. Binigyan din noon ng senador ang kahalagaan ng mabuting pangalan at integridad kasabay ng pagsasabing handa siyang sumailalim sa anumang investigasyon dahil wala umano siyang itinatago. Ito yung statement niya noong 2025. Hindi tayo pwedeng matinag, hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan ngayon. 13,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa sa kanya. 1,800 ang galit. 460 ang nag-like. 76 lang ang nag-love sa kanya. So, wala pang anong percentage nito? 95% tinatawanan lang siya o galit ang taong bayan sa kanya. Ako, paniwala ako na malinis siya. Hindi naman yung santo, kasi lahat tayo makasalanan. Kaya lang, pagdating sa flood control na iskandal, buo ang tiwala ko sa kanya nung una dahil unang-una, yung Jesus is Lord na kinabibilangan niya, respetado ang kanyang ama. Kasi ako, nakapagsimba ako sa Jesus is Lord na simbahan noong 1980s, nung bagong assign ako sa Mindanao. At maganda yung preaching. Biblical talaga. Again, nung 2005 at 2006, nag-aral ako sa National Defense University sa Washington, D.C., USA. Naghanap ako ng Filipino or Asian church dahil hindi ako komportable doon sa mga simbahan ng mga Amerikano. Yun, nakahanap ako, Jesus is Lord, sa Washington, D.C. Yan yung mga experiences ko sa jail. Maganda, as in maganda. So, nakakalungkot itong nangyari na bigla na lang siyang bumaliktad. Ang payo ng kanyang ama, napakaganda, sundin mo ang iyong konsensya. Akala ko, matibay. Nung nagkakagulo na yung sa Senado, sabi niya, hindi ako aalis sa Brave 13, yung majority block ni Cayetano. Kaya naniwala ko. Kaya laking gulat ko, and maybe kayo, na bigla siyang bumaliktad. Nasaan na yung sabi niya na hindi magpapatinag sa kaaway? May napanood akong Facebook reel kanina, preaching niya sa GIL. Remember your God. He is alive. Remember Joseph. Ang ganda yung preaching niya na yun. Kasi si Joseph nga napreso noon. Kaya lang, nagtiis siya. Nagtiwala pa rin sa Diyos hanggang na-promote si Joseph, naging Prime Minister ng Egypt. Ang daming mga ganyang kwento, kahit dito nga sa bansa natin. Marcos Sr., napreso yan eh. Nung congressman pa siya, pinaghinalaan siya na siya ang mastermind sa
patay sa kalaban ng kanyang ama sa politika, nalundasan case yun. Sa Regional Trial Court, convicted si Marcos Sr. Kailang lumaban habang nasa kulungan, nag-review ng para sa bar exam. Kaya one of the highest rating in our nation's history sa bar, si Marcos Sr. Lumaban hanggang acquitted siya. Ganyan. It does not, hindi porke makulong ka is that's the end of your life. Kaya itong si Jinggoy, malayo pa ang mararating yan. Abot langit ang paghanga ko kay Jinggoy. Marcoleta, kung matuloy yung kanyang arrest warrant at handa daw siyang magpakulong, wow! Yan ang mga Joseph. Yan ang mga Daniel. Si Villanueva, ano siya? Sinasabi, God who does not pay. Kaya, sayang si Senator Joel Villanueva. May mga hati ngayon, may mga sumusuporta sa kanya. Marami rin nagsasabi na mali ang kanyang ginawa. Faith without works is dead. Di ba? Nandun, verse sa James ba yun? Faith without works is dead. Sa, I don't know, Timothy, basta may portion sa Bible na, in the last days, false prophets, false teachers will arise. Ito na ba? Nangyayari na ba? Kaya, let's be maging wise. Be wise as serpent, sabi ng Bible and harmless as dove. So, baka madala tayo ng false prophets, false teachers. Kailangan yung pananampalataya natin, pananampalataya, faith is based on what the Bible says. Darating at darating ang mga pagsubok sa ating pananampalataya. At sana makapasa tayo sa pagsubok kasi God is testing the hearts of men kung talaga bang until the very end is magtiwala at susunod sa Kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo nasad niya ang mag-atop sa yero nga natagaan. Salamat sa sin. Nakabalay na ko sa inabang. Okay na. So mo nilang balay na ilang atupan og yero. Karay sang Ikaw kadbong kami na salak. Nakay ko ta kinuha iya ko kay Ay, butawan ni dito pagkira po. daan na sino ko. Hindi na pagtuwa. Indong ka idla bisuk. Pura ba ito makibigyan ko digda bay. Ha? Alam ko para na sa pagtundaan. Mapagpalitan. Kadang. so managyod ang ilang balay. So makita gyud nato nga nahuman na. So managyod. Makita gyud nato nga nindot na kayo kay nahuman na. O karon kuya human na ni ang imong balay og nindot na gid kaayo. So unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa Ginoo nga gid ko. Wala gid ko makaon sa kong mama. Oo, so nagluon lang ka sa imong mama, nagkipagpuyo ka lang. Pila ka tuig na kuya nga aya pa ka nakabalay? Sobrang kapulo ka tuig. Oo. Tungod sa among kalisod aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay.
Sige kuya, salamat.